The Gospel story today is about the birth of Zechariah's son, John, kung saan hindi agad naniwala si Zechariah sa pahayag ng anghel na ang kanyang asawang si Elizabeth ay magsisilang ng isang anak sa likod ng kanilang katandaan. Maitatanong natin sa ating mga sarili, anong nangyari kay Zechariah? Bilang isang pari, bakit siya nagduda sa pahayag ng anghel? Hindi ba niya batid ang buhay ni Abraham at Sarah sa Genesis? Katulad ni Zechariah, marami sa atin ang nagsisilbi sa simbahan, ngunit hindi pa rin ganap ang pananampalataya. Spending time in the church does not always mean growing in faith. Faith is more than religiously doing what is required by liturgical law. Ang pananampalataya ay ang pagbubukas ng ating sarili, ng ating puso para kay Kristo. The Gospel also points to the value of silence when Zechariah is rendered speechless after questioning the possibility of Elizabeth begetting a child in her old age. Si Elizabeth naman has to go in seclusion for 5 months while relishing God's marvel. This Christmas, we may be very busy thinking of what to eat, where to party, or what to wear. Let us pause in silence to listen to God's voice. Let us find time to speak to God in the silence of our hearts. Ako po si Sister Maribel Mendoza Upi, tubong Bisaya po, galing Cebu. I belong in the congregation of the Dominican Sisters of Blessed Immaculate. I've been here for almost 14 years. Hindi naman nawawala yun. Minsan naisip ko na kung talagang dito ako, lalo na sa panahon na naranasan ko ang hirap sa mga gawain at sa pakipag-relasyon sa kapwa. May simpleng nagsiboy na may pagkatapos ng misa, may exchange gift din kami. Simple pero masaya. Minsan, naalala mo rin yung pamilya mo, pero masaya ka sa pagkatapos pamilya. Panalangin at simpleng ngiti para sa mga taong nakakasalamuha.